Okay, so mabilis na update sa BTC. At nagkaroon tayo ng news ngayong araw na to, no? Actually, kaninang 2 a.m. So 12 hours ago. Nagkaroon tayo ng FOMC meeting at wala tayong rate hike. So meron tayong rate pause. Okay? So technically bullish dapat 'yun, no? Nagkakaroon tayo ng rate pause. So bakit kaya? So pumunta tayo ng 1 hour, no? Bakit kaya wala tayong galaw? Bakit kaya, no? At actually parang bearish pa tayo. So, anong oras yon? Ito, 2 a.m. hanggang 3 a.m., no? Na actually, bumagsak pa tayo dito sa volatile movement na to, no? Actually, parang hindi siya volatile, no? Pero patitin natin to sa 15 minutes siguro. Mahanap ba natin yon? Itong 3:15, anong oras ba nagsalita si Jerome Powell? So, to start ng 2 a.m., makikita natin yung pagdagdag ng volume kasi magkakaroon tayo ng volatile movement dyan. Mapapansin natin meron tayong mga wick up at wick down. So, nailabas ang news dito actually na wala tayong rate hike. So, wick up, wick down, tapos walang galaw, naghihintay lang ang mga tao ng pagsalita ni Jerome Powell. Pumasok si Jerome Powell dito sa 2:30. At ang kinalabasan na nagsalita na si Jerome Powell, actually bumagsak tayo. Bakit kaya tayo bumagsak? Try natin explain, no? Kasi ako hindi ko rin pinanood yung FOMC meeting, pero meron tayong data. Okay? So, pag-usapan natin ang TA at ang lakas ng ulan. Ang TA tsaka FA, no? So, dapat bullish tong rate pause, no? Pero ba't kaya tayo nagpo-push down ng ganito at hindi tayo makagawa ng higher high, no? Higher high dito or higher high dito, no? So, pagpasensya na, lumalakas yung ulan, no? So, meron tayo dito, yung table ng Fed, no? So, ang sinasabi ng Fed dito, na ang last na federal funds rate natin ay 5.6 dito sa June projection natin, 5.6. Up until now, 5.6 pa rin naman, no? Goods pa yon, goods, no? Pero, kailangan natin i-check ang 2024. 2024 ito. Itong column na to. Ang June projection natin dati nung June 4.6. Ibig sabihin ang ang Fed rate natin bababa daw ng around 4.6. So from 5.6 magiging 4.6 daw dapat sa 2024. Pero, ang projection ngayon 5.1. Ibig sabihin, magkakaroon lang tayo ng rate cut ng 50 basis points lang. No? For the entire year ng 2024. Entire year ng 2024, ibig sabihin, mababawasan lang tayo ng 50 basis points bago magkaroon ng rate cuts pa ulit sa 2025. 3.9. Okay, mapapansin nyo to, no? 2024, bababa tayo yung June projection nila, 5.6, magiging 4.6. So, minus 1. Ibig sabihin, 100 basis points. Tapos, ang next na taon ng 2025, 1.2 or 1.25. No? 125 basis points. Ibig sabihin, magluluwag na ng konti sa 2024 at 2025. Pero ang pinaka bad trip, ang market ay bad trip actually dahil sa nag-iba ang projection, no? Imbes na bababa or basically 4.6 lang, naging 5.1. Ibig sabihin, napakahabang taon na mataas ang rate natin, no? Ng Fed rate. Ibig sabihin, mahirap hindi ina-expect ng Fed na babagsak tayo ng mabilis-bilis, no? Sa inflation. Ibig sabihin, kailangan ipatagal ng Fed ang napakalaking rate natin ngayon, no? Ang Fed rate masyadong mataas, no? At mapapansin din natin dito, no? So, ang unemployment rate, so ito muna, change in real GDP, June projection. So, ang iniisip lang ng mga ng Fed nung June for this year 2023 1 lang, no?
Ang kinalabasan 2.1 na. Okay, 2.1. Ibig sabihin malakas ang GDP or ang ekonomiya ng US, most likely. US, hindi ko sure kung sa US pa to, pero since Fed part siya ng part siya ng US, most likely sa US to, no. Malakas ang ekonomiya ng US, no, kinakalabasan. Isang malaking problema 'yon kapag malakas ang ekonomiya. Kasi kapag malakas ang ekonomiya at pasok ang pera, ang supply ng pera hindi agad-agad mapapabagsak, or yung inflation hindi agad mapapabagsak. Okay? So, ito makikita natin, ang laki, no? Ang laki ng dagdag sa GDP, no? At sa 2024, 1.5, 1.8 ang kakalabasan, no? Ang pinaka-projection, no? So, hindi maipabagsak or hindi mapahina ng Fed ang GDP ng Amerika, no, or ng US. So dito 1.1, tapos ito magiging 1.8. So dito pa sa 2025, ang pwede lang maisip na doon pa lang magiging mas stable, okay? So ibig sabihin, saan kaya galing yung lakas ng ekonomiya ng US? Saan kaya, no? Mapapansin natin to sa unemployment rate. Ang June projection 4.1, ibig sabihin marami dapat mawawalan ng trabaho, mas marami mawawalan ng trabaho, pero ang lumabas na ine-expect nila sa end ng 2023 ay 3.8. Napalitan 3.8 na. Ganon din sa 2024 na mas marami pa dapat hanggang 2025, no, mas marami pa dapat mawawalan ng trabaho, 4.5, pero magiging 4.1 na lang, no? So medyo nag-give up ang Fed, no? Medyo sumusuko ang Fed na pabagsakin ang unemployment rate. I mean, pataasin pala ang unemployment rate, no? Or more like, pabagsakin ang labor market. Kasi masyadong malakas ang labor market sa ngayon. Okay? PCE inflation. Yung, sa products ata to, no? Yung value ng products ba? Hindi ko sure, no? Pero ang PCE at core PCE, mapapansin natin, ito maganda to, goods to, 3.7. Ang projection nila 3.9, no, nagbago, no. Ibig sabihin bababa yung PCE, yung inflation. So ito goods pa, no, goods pa to. Pero yung yung headline PCE siguro, alam ko headline ata to, no. Pero 3.3, no, kakalabasan, no, na medyo ine-expect nila na medyo tataas ng konti, no? Tataas ng konti ang inflation. Okay? So medyo medyo sa data na nakikita natin, kung gagamitan natin ng logic to, actually sumusuko ang Fed para sa para sa akin, sa nakikita kong logic dito, kasi hindi nila maipabagsak, no, or more like ang bago nilang projection ay ganito, no, sa unemployment rate, na hindi masyado mawawalan ng trabaho ang mga tao. So ang gagawin nila instead, papahabain nila yung mataas na Fed rate, no, ang kakalabasan. So ang mahirap doon sa part na yon, walang masyadong mga kautang na mga tao, mga bangko siguro baka maapektuhan yon, no. Maraming bangkong baka mag-shutdown din eventually, no. At ang kinakalabasan, no, kapag ganito kahaba, almost almost 2 years to na na mataas ang rate natin. Apektado diyan madalas mga retail. Lalo na pataas pa rin ang ang unemployment rate, no. Pataas pa rin to. Okay? So, sa 2024, tataas pa hanggang 4.1. Marami-rami pang mawawalan ng trabaho. Kapag marami-rami pang nawawalan ng trabaho habang mataas ang Fed rate natin, mahirap makakuha ng pera. Okay? So, mapapansin natin, kaya nababadrip ang market sa ngayon. Yan, nababadrip ang market sa ngayon, no? Makikita natin, puro malaking red volume to, no? Sa 15 minutes, no? Puro malalaking red volume. Almost wala kayong makitang green volume dito. No? Almost wala kayong makitang green volume dito sa galaw na to. Pwede tayo maka-expect ng matinding bagsak, or sabihin natin, since since sa TA na, mamaya natin pag-usapan yung TA natin, no? Since dito sa galaw na to,
makikita natin puro red, no? At may chance na malakas-lakas ang drop at pag ipapasok natin to kung ano yung pinakarason, most likely galit kasi ang market dito sa mahabang 1 year, extra 1 year na mataas ang Fed rate, kakalabasan. Okay, meron tayo dito sa some sort of range dito, or like yung central tendency, or kung saan banda mapupunta ang ano natin, ang Fed rate natin. Ito makikita natin 5.4 to 5.6 sa 2023, ang nilabas 5.6 pa rin, no? So nasa higher range pa tayo actually. So parang ano to, no, yung range ng kung saan babanda matatapos ang rate natin, kung magre-rate hike ba tayo or magre-rate cut ba tayo, hindi natin sure, pero ang kinakalabasan 5.6, no? So 5.6. Ang ano natin, ang pupunta tayo ng Fed rate monitor tool. Nasa ano pa tayo, nasa ano ba tawag dito? Nasa 5.25 to 5.5. Ibig sabihin, pwede pa tayo mag-rate hike ng isa pang beses. So, meron na nagsasabi. So, at ano to, no? Hanggang 5.6, no? Hanggang 5.6 ang projection. So, kulang pa tayo ng isa pang rate hike. Meaning, kasi ang maximum nito hanggang 5.5, no? Hanggang 5.5. Ibig sabihin, dapat kailangan nasa 5.5 to 5.75 tayo. Okay? Meaning, meron pa tayong minimum of 1 more rate hike sa November or sa December. Okay? Kung titignan itong December, ang 5.5 natin dito to 5.75, 39.4% ang nagsasabi na meron tayong rate hike sa December. Meron din naman dito 28.4 sa November pa. Okay? Ibig sabihin, dalawa, no? So, most likely sa February, most likely, ito, mas malaki na to, no? Pero kailangan, babantayan natin yung December at November. Kasi dito sa data na to, 5.6, kailangan pa ng isa pang rate hike para marating natin tong 5.6. Okay? Sa 2023. Okay? So, ito pwedeng mangyari na wala na tayong rate hike, pero ang projection sa ngayon 5.6, Ito pwede tayong magstay lang sa 5.4 up until 5.5, pero 5.6 ang nakalagay, no? So, expect natin may isa pang rate hike. So, sa range nito, sa 2024, actually parang masyadong malaki pala to, no? Importante kaya to? Kung masaklap pala ang ang inflation, pwede pa raw tayo umabot ng 6.1. Napaka-delikado naman yun, 6.1. So, hindi natin masasabi, pero range lang to, no? Yung allowance lang ng Fed kung may magkamali man sa ekonomiya, pwede tayo mag 6.1 o pwede rin naman tayo mag 4.4, no? Parang ganun lang naman yun, no? Excuse me. So, kinakalabasan, no? Medyo bearish pa tayo sa fundamentals, no? Sa fundamental analysis natin. Pasensya na sa ulan, napakalakas ng tunog, no? No, nasa ano tayo? Ito yung pinag-usapan natin, yung choppy price action na kahapon, no? Kahapon pala, 2 days ago pala to. Na meron tayong matinding resistance. So pupunta na tayo ng TA, tapos na tayo sa FA. Meron tayong matinding resistance dito sa point na to. Okay? So papakita ko lang na mabilis. Meron tayong candle closes dito. So zoom in tayo para mas makita natin maayos, Candle closes dito, ginagamit as some sort of support to. Ito support. Makita natin, magre-reject tayo onte, pero support hanggang sa mag-pump. Gagamitin na support para isa pang maliit na pump. Then magbe-breakdown tayo. Ginagamit natin as resistance. Magkakaroon tayo ng siguro fake breakout, then resistance ulit. Hanggang sa magkakaroon tayo ng clear breakout, ganito. At magkakaroon tayo ng clear breakdown. Okay? So mapapansin natin, napakaraming times na nag-trade tayo dito sa area to. 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 Maraming beses tayo nag-trade dyan. Ibig sabihin, nagbibigay ito ng idea na kapag nasa ibabaw tayo, bullish,
Kapag nasa ilalim tayo, bearish. So ay lang yung pinaka-basic na logic behind ng resistance na to. Pwede natin masabi itong linyang to ay some sort of point of control. Pag sabi natin point of control, kung sino ang magte-take control ng galaw, kung bullish ba or bearish. Okay? At kinakalabasan, so ayun nga sinabi ko, no, kung sa last video ko, kung meron kayong short dito, congrats, no? Nag-wake up pa, binigyan pa tayo ng isa pang pagkakataon dito. Nagbabantay ako dito kaya di ako nakapag-update sa BTC kahapon. Yan, nagbabantay ako dito kasi meron tayong magandang close below, no, ng resistance na 'yon. No, close below, mukhang meron na naman tayong some sort of bear swing failure na naman dito. Okay? Ang dami nating bear swing, no, meron na naman tayong bear swing dito. Nakalabasan. So napakaraming indication na na nagkakaroon tayo ng rejection sa meron tayong engulfing candle. Meron na naman tayong some sort of engulfing candle dito. At kung titignan natin to, may possibility yung drawing natin last time. Alisin muna natin itong fibs, no? Yan. Na meron tayong parallel channel dito na nagawa, no? Tingnan natin, saglit lang, ha. Nagsusupport pa, no? Ito, nagsusupport pa dito. Nasa ilalim na tayo ng midline. At titignan natin ang volume. Ang problema dito sa volume natin siguro, medyo choppy to, no? Okay. Pero pag titignan natin sa, yan. Medyo somehow choppy na somehow pwede natin masabi descending volume tayo sa ngayon. No? Kapag nagkakaroon tayo ng some sort of descending volume dito, habang nagpa-pump tayo ng pagganito, pwede tayo maka-expect na humihina ang bullish pressure. Okay? At ang kinakalabasan, pwede tayong mag-breakdown. Kung mapapansin natin dito, meron tayong some sort of clear na descending channel dito. Of some sort, no? Descending channel. Pwede natin masabi, okay, para magkakaroon tayo ng ng breakdown, or pwede natin gawin ganito, no? Ganyan. At ilang waves na to? Tingnan natin, ha. So meron tayong push up dito, 1 2 3 4 5, some sort of completion ng 5 waves. Meron tayong 1 2 3, mali, no? 5 waves. Tapos dapat to, no? Impulsive move, 1 2 3 4 5. So may possibility meron tayong leading diagonal dito, at ito meron tayong A, B, C dump possible na mangyari. Okay? So ito, inaabangan ko tong drop down na to, no? Kasi meron na tayong 3 waves dito, 1 2 3 of some sort. Meron tayong 1 2 1 2 3 dito pala, sorry, na may possibility mag-drop na to, no? Ito, paparating na to. Okay? Ay lang yung nakikita ko sa ngayon, no, na meron tayong descending channel. Madalas ang descending channel meron tong 5 waves na pwedeng maging leading diagonal. Ang mga leading diagonal, meron tayong gantong example. Ito, example. Nagkakaroon tayo ng sabihin natin rising wedge. A, B, C, D, E na ganyan. Rising wedge. Actually, ayusin natin. Ganito siguro yung rising wedge niyan. Yan, rising wedge na ganyan. Tapos, mampepeke ng breakdown. May breakdown na ganyan. Ang kakalabasan, etong move na to, first wave, second wave, at may paparating na third wave. May mga ganong klase, may mga ganong klase. So, makakahanap ba tayo na ganon? Actually, wala akong masyadong makitang ganyan ata dito sa BTC, no? Pero tingnan natin. Ito, pwede natin masabing rising wedge to, no? Ito. O, titignan natin to. Yan. Yan. Oh, ito pala. Okay. Mapapansin nyo, no? Itong first wave na to, mukha siyang hindi impulsive. Pag sinabi nating impulsive, dapat hindi siya nag-overlap, no? Pero tayo, 1, 2, 3, 4, 5. Nakalabasan, itong 1 natin hindi nag-overlap sa 4.
No? Hindi nag-overlap sa 4, hindi rin nag-overlap ang 4 sa 1. Kakalabasan. Mapapansin natin dito, pag bibilangin natin to, so ito no, isa sa mga biggest mistake ko dito sa bottom na to, ay kasi hindi ko ine-expect tong leading diagonal na to. So, i-google nyo yung leading diagonal Ang kinakalabasan, meron tayong 1, 2, 3, 4. Ito nag-overlap. Tapos may 5 tayo. Nag-overlap siya, no? Or pwede natin masabi kung close lang, dito tayo nag-5. Then, babagsak siya for higher low. Kung i-check natin to kung ano ang fib neto, sa ilalim hanggang sa taas, ang minimum target madalas 0.5 pero umabot tayo ng 0.6 618. Andi dito siya sa 618. Pasok siya sa second wave. Then nagkaroon tayo ng impulsive move third wave. No? So kailangan nyo ingatan to mga ganito, no? Mga gantong klaseng reversal pattern na leading diagonal. Okay? Kasi nakakapeke ito, no? Nakakapeke ito na maiisip ng mga tao. Ano to, no? Uy, correction to na 1, 2, 3, 4, 5 correction, then babagsak. Papansin natin kung check natin yung volume dyan, ang volume ng pagbagsak nato, ng breakdown nato, hindi ganong kalakihan. Okay? Hindi siya ganong kalakihan, no? Pero makikita natin medyo pataas ng onte. Medyo pataas ng onte, no? So nakakapeke yan, nakakapeke. Pero yung sumunod na red candle niya, humina yung volume. No? So makaka-expect tayo dyan of some sort of katapusan ng pag-dump na ito na meron tayong potential na A, B, C dito. Actually, baka ito na A, B, C, no? A, B, C. Tapos ito na yung some sort of impulsive move. Okay? So meron tayong tinatawag na leading diagonal. I-google nyo kung anong itsura na or yung meaning na kasi hindi ko na pull up ngayon, no? Hindi ko rin kasi expect na pag-uusapan ko yung leading diagonal. So meron tayong mga leading diagonal na descending triangle. Ito, no, descending triangle. Meron na tayong 5 waves dito. So pwede tayong maka-expect ng possible breakout or possible ABC sa loob at magbe-breakdown siya, no. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Pwede natin masabi ABC na to or baka ganito pa yung ABC niya, no? Actually mali, no? Baka dito pa yung A, B, C na ganyan, mag-breakout kunyari pero babagsak pa, no? Yung mga pang fake out na type of correction, no? Pwede mangyari na. Titignan natin mabilis sa fibs natin kung nasan siya nagre-reject. So mapapansin natin meron tayo sa 786, meron tayong 618, meron tayong some sort of 0.5. So palit siya ng palit, no? Palit siya ng palit. Papansin natin every time na makakabalik tayo sa mga resistance levels pababa ng pababa. Pwede natin ma-expect na hanggang sa magkaroon ng contraction dito babagsak to most likely. Pwede mangyari Pero di natin masasabi. Hindi natin 100% mababasa ang market. Pero medyo goods pa ang call natin dito na yung highest level na pwedeng maipump ng BTC. Actually dito siguro, no? Kaso ito yung isa sa mga importanteng levels para ma-pump. So siguro nag-wick up lang tayo na onte. At tignan natin kung bibilangin natin na maayos to. Meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4. Hindi natin sure kung alin dito. Siguro dito yung 5. Ending diagonal sa middle, sa gitna. Teka lang Or kasi may weird ako napapansin dito Kasi 'di ba nagte-trade ako dito. So sa 15 minutes mukha tong 5 waves. Actually 5 waves pa to. Hindi pala siya 5 waves, no, kasi dito yung start 1, 2, 3, 4 tapos overlapping. Hindi pala pwede. Ito, no, overlapping. Okay. Pero ito pala yung gusto ko sabihin, no? Dito sa part na to, meron tayong some sort of 5 waves dito, no? Dito sa top na to, pinaka-top na to, meron tayong 1, 2, 3. Teka, ABC ba to? 4, 5.
So, nung nakita ko to, puro natulog na ako dyan. No? Kasi may short pa, nagdagdag ako ng short dito, no, sa mga area to. Nagdagdag ako ng short dito at hindi ko sure kung magbe-breakout siya o hindi. Pero nung nakita ko tong 5 waves na to, ito 5 waves na to, natulog na ako ng mga himbing, no? Kasi etong mga to, etong klaseng 5 waves na to, nagbibigay indication to kung titingnan natin to sa ano no, sa anong tawag dito? Sa rules ng impulse wave theory, 1.618 target, pasok, at ang susunod dito, kailangan ma-reach tayo ng mga 1.236. Kung ganyan, 1.618 pa to actually. Kung iaayusin natin to dito, kung dito, ganun din, no? 1.618 pa rin. Kahit ganito pa siya, no? Lumalagpas ang fifth wave minsan ng 1.272 at ang maximum target niya 1.618. Ibig sabihin meron tayong impulsive move dito. So babalik tayo ng 1 hour. Yan, 1 hour. Etong move na to may chance na impulsive move at etong move na to may chance of corrective move. Okay? 1, 2, 3. Ganyan. Titignan natin, double check. Wala dyan, hanggang dito 786. Nahiya pang i-0.88, no? Pero ito lang yung problema. Gumagawa siya ng some sort of descending channel sa ngayon. Okay? So pwede tayo maka-expect na medyo hindi sure kung impulsive move then corrective move to, no? Kasi nag-overlap tayo dito sa ngayon. So hindi ganun kaganda yung yung mag impulse wave theory sa 15-minute time frame or sa shorter time frame. Pero madalas kapag meron tayong mga impulsive move na ganun sa loob ng mga maliliit na time frame na ganun, may some sort of start yun, no? May some sort of start ng galaw papuntang kung saan mang direksyon. Kunwari, nabasa natin pababang impulse wave, meron tong some sort of start. Okay? So pwede natin ma-expect dito, makikita natin lower high na, no? Lower high. Meron na tayong short term time frame, low, high, tapos mga lower high, tapos meron tayong lower low. So meron tayong maliit na bearish market structure dito nga, nabasa na. So medyo maaga nga lang sabihin para masabi natin na babagsak tayo sa ngayon. Ang pinaka-confirmation dito most likely etong low na to siguro. Etong low na to kasi makakabalik tayo sa some sort of meron tayong high, meron tayong some sort of baka dito na yung ito high, low, low, high, low. Tapos meron tayong isang high dito, meron tayong isang low dito, tapos meron pa tayong isang high dito. Tapos gumagawa tayo ng potential paparating na low. So ito kapag na low niya to, okay pa yon, masasabi ko. Pero kung pati ito ma-low niya, pangalawang lower low na yon ang kakalabasan, itong dalawang to, tumataas yung probability na babagsak tayo sa sabihin natin sa short term time frame, no? Kakalabasan. Okay? So ano pa ba? So pakita ko lang yung sa daily, yung pinag-uusapan natin na kapag nagkakaroon tayo ng anong tawag dito? Nagkakaroon tayo ng bearish cross, bumabalik ang price doon sa cross. No, mapapansin natin, nagpo-push up tayo doon sa some sort of bearish cross natin. Ngayon naka-push na tayo sa bearish cross, medyo nagpiprint na tayo ng red ulit, no? Nagpiprint na tayo ulit ng red. So, mabilis lang, mapapakita ko lang ng mabilis. May mga ganyan tayong klaseng na bearish cross, itatry i-push up na konti, babalik dito, pero dito pa pala tatry retest dito bago siya bumagsak ng todo. Okay, meron pa ba? Hanap tayo, pag sabihin natin bullish or bearish yata, hanap tayo so ito parang ito meron tayong some sort of bearish cross dito, bearish cross,
Dito nakabalik, then push down tuloy-tuloy na. Okay? So, ganun din dito, parang meron tayong push up dito of some sort, no? Bago tayo isa pang drop nakalabasan. So, kapag sa bullish naman, meron ba? Bullish cross dito, bullish cross. Pump, bumabalik ang price pababa, pero hindi na siya bumaba ulit. Tuloy-tuloy na siya tumaas, no? So, ay lang na kailangan yung bantay, no? Na may parang some sort of patterns yung mga crosses natin, no? Mga bearish crosses, bullish crosses natin. Okay? Ano pa ba? So, may mga nakita akong YouTube videos na kasi nagche-check rin ako, no, na kung tama ba yung sinasabi ko, but parang masyadong mataas na tayo dito sa mga area to nang hindi pa nag-FOMC meeting, no? Kasi madalas ang FOMC meeting volatile moves, no? Oops, sorry. Volatile moves madalas na ganto kalalaki yung mga pushes niyo, no? At ang kinakalabasan, hindi ganun kalakihan yung push dito, no? So, pwede natin masabi na priced in na to ng market at may possibility bumagsak tayo dito, So, pwede natin masabi, baka meron ng some sort of 5 wave structure dito. Na meron tayong parang 1, 2, 3, 4, 5 na ganito. At pwede na tayo bumagsak kung ABC correction to, no? Na A, B, C. Okay? So, kailangan natin mag-ingat, kasi meron pa tayong 1, 2, 3, 4 at may possibility of 5 pa bago pa tayo maging bullish. Okay? So, ay lang gusto kong pag-iingatan nyo. In case na talaga mag-breakdown tayo, baka may malalim tayong move dito, no? Hindi ko lang sure kung gaano kalalim, pwedeng lumalim pa ng todo yun. Hindi ko sure, pero yun ang pag-usapan natin na dito sa mga area to kailangan masabi natin, or dito sa mga area to kailangan makapag-TP tayo. Ito pag-usapan natin yun, no? Na itong part na to, mali pala to, no? Ito pala, yan, most likely dito pa pala banda, no? Ito, dito sa mga area to dapat makapag-TP na tayo, pero ang problema medyo kapos to, no? Medyo kapos. So kung nakapag-TP kayo na short dito, congrats, long last time. Sa ngayon, mapapansin ko parang kulang talaga. Since kulang to, no? Nakaka-expect pa ako ng isa pang drop dito, at least dito, no? At least dyan, TP area ulit, or dito sa mga area to, TP area ulit. Okay? Ang masasabi ko para sa short, no? Then pwede nang mag-long siguro, hindi natin masasabi. Pero next time na natin i-check yung long kasi parang wala akong makitang ito siguro yung possible support na kalabasan na pwede natin paglongan. So mamaya natin pag-uusapan yon. Okay. So ayun nga, may nakita ako, no, sa YouTube na may nakakapansin ng ng malaking some sort of weakness sa BTC. So lagyan natin na MACD. Palakin natin. Double click. Meron tayo sa MACD sa weekly, Actually sa ata to? Weekly ba to? Monthly? Ang laking pang pala to, no? Pero punta na muna tayong weekly. Yan. Sa weekly, no, nagkaroon tayo actually ng bearish cross pala, no? Hindi ko pala napansin to, no? Nung bandang July pa pala to, no? At medyo, kailan lang to? July? Ito dito. Every time na nagkakaroon tayo ng some sort of bearish cross, papansin nyo, ng mga bearish cross, medyo malalaki yung drop natin, no? So ito, no, ito yung unang bearish cross dito banda. Yan, dito banda, malalaki yung drop. Kakaroon tayo ng bearish cross dito. Ito, maaga-aga pa to, no? Bearish cross, andi dito pa, paaga-aga. Yan, malaking drop. Dito sa sumunod na to, nagkaroon tayo ng clear bearish cross dito, no? Papalakihin natin, So nagkaroon tayo ng slight bearish cross dito pero hindi siya actually nag-fruition.
nagpump pa tayo, pero ito makikita natin humihiwalay yung blue at yung ano ba to, red, humihiwalay, no? So meron tayo some sort of bearish cross dito siguro, yan. So pwede tayo maka-expect, so may makikita natin, no, parang humihina yung bearish cross, pero ganun din naman dito, no, na after ng mga bearish cross natin, actually medyo humihina rin ang ano natin, ang galaw ng ano natin. Parang ano, no, papansin nyo, bearish cross, hihina, pero lalakas ulit, hihina, may possibility lumakas ulit to, kakalabas na. So kung titignan natin yan dyan, dito sa move na to, ito, actually palakas to, no, palakas. Ito pala, pahina pa pala to, no. So meron tayong some sort of ilitan pa natin, yan. Oops, mali, sorry. Meron tayong bearish cross dito, hihina hanggang sa mag-push up to, no. So ito pwedeng maging bullish to, no. Ang problema lang dito, no, medyo kaka-start pa lang ng bearish cross nato, no. Wala pa tayo sa history ng BTC na nag-bearish cross tayo na medyo humiwalay yung blue tsaka orange na humihina agad tayo, no. Actually tingnan natin sa daily. Diba daily siguro mga yung monthly ba yung ano, yung nakita ko doon sa YouTube. Hindi monthly, no. Pero itong monthly bullish cross na to, dapat hindi pa siya bullish cross, parang siya, no, flat. Para siyang flat. So kung weekly, double bearish cross to, na ito may fake down tayong konti, pero ito clear na bearish cross, no. Kinakalabasan medyo nakakaba pala to, no, kasi may possibility na tumuloy-tuloy to, no, tumuloy-tuloy pababa to. So ay yung ano, no, isa sa mga nakikita ng mga analyst na almost walang makitang ano, no, walang makitang fake signal sa bearish cross. So for example dito, meron tayong bearish cross dito, walang fake signal, no. Uusog natin dito, bearish cross, bagsak. Meron tayo dito bearish cross, bagsak. Meron pa ba? Ito, di naman nag-cross to actually, no. Di naman nag-cross, naging flat lang. Ito, flat lang to, no, flat lang hanggang sa nag-bullish cross. Saan pa ba pwede? Ito, bullish cross dito naman, bullish to, So wala pa siyang fake signal, oh, nagpa-pump naman. Ang isang nag-bearish cross lang, ito, no, tapos umangat pa rin, pero tumuloy pa rin sa bearish cross. Ang kinalabasan, pwede tayong mag-dump dito sa mga area to, no. So far ang MACD wala siyang fake signals na matinding fake signal. Siguro ang pinaka fake signal niya maliliit na cross biglang aangat, no. Pero wala pa siyang time na magko-cross below na ganyan, magko-cross na humiwalay ng ganyan nang hindi nagda-dump yung price sa malakas, no. Wala pa tayong nakikitang ganun, or wala pa tayong nakikitang gantong bullish cross naman, bullish cross na ganyan na humiwalay na hindi nagpa-pump yung price. Okay, wala pa tayong nakikitang ganun. So ito medyo malaking indication to, no. Medyo malaking indication to. Meron lang tayong sabihin na pwede natin masabi baka humihina yung bearish movement, pero kung titignan nyo to, lumalaki yung oscillator natin. Lumalaki yung oscillator natin. Ang ano natin, ang some sort of trend natin pababa, no. Pababa, makikita natin tong high green na to, high oscillator na green, papunta sa lower green na oscillator na to. So meron tayong some sort of pagbagsak. Makikita rin natin, meron din tayong bearish divergence dito. Bearish divergence. Ito yung top ng move na to, no. Meron tayong lower high, meron din tayong lower high sa oscillator, lower high. Okay? Ibig sabihin, nag-i-start na bumalik pailalim ang trend. Okay na, medyo nasa tayo, masasabi natin, pwede tayo nasa some sort of downtrend. Okay? So, kailangan natin mag-ingat dito, no, sa MACD. Ano pa ba? Meron pa ba? So, burahin muna natin to kasi di ko na kailangan to sa future. Yan.
Ganun din naman sa sa RSI, no? Clear lang naman yung RSI na meron tayong bearish divergence, no? Yan. So titingin tayo ng last na to, DXY at S&P. Ang DXY natin actually, malakas ang DXY natin. Na nag-dump tayo dito pero nag-pump back tayo, no? So mapapansin natin yung level na nailapag natin dito medyo nabe-breakout niya na, no? So anong araw na ba ngayon? Thursday, bukas Friday, no? So kakalibasan after Friday baka ano bang day nagsasara tong DXY. So pag nagsara tong DXY ng ganito, ng malaking gantong klaseng candle na yung body niya nasa itaas ng white line na to, pwede natin ma-expect may some sort of breakout tayo dito. Okay? So isa sa mga rason kung bakit nagpa-pump ang BTC recently, ito, no? Isa sa mga rason kung bakit nagpa-pump tayo dito mula nung September 12 hanggang September 19. Kung titignan natin sa DXY, check natin September 12 hanggang September 19. Ito. Kasi nagra-run into resistance tayo sa DXY. Andi dito tayo sa area to ng DXY. Okay? Ito ang perfect chance para mag-reject ang DXY. Perfect chance mag-reject, Kaya tayo nagpa-pump sa BTC kasi inaabangan ng mga tao na magre-reject tayo dito sa DXY. Okay? Pero nakakita tayo ng some sort of break dito. Some sort of break. Papansin natin, babalik tayo sa BTC. Meron tayo some sort of break 2 days ago. Anong ginagawa ng BTC? Nagda-dump for 2 days. Okay? Babalik tayo sa DXY. Some sort of break 2 days. Sa BTC, nagda-dump 2 days. Okay? So kailangan natin mag-ingat dun, ito sa dalawang yan, kasi kapag ito dumire-diretso, ang risk ng na magda-dump ang BTC tumataas. At ang kinakalabasan, gusto ng mga tao na mas safe na naka-fiat lang ang pera nila kumpara sa nakalapag sa mga riskier assets like BTC or stock market or cryptocurrency generally. So sa S&P 500 natin, ganun pa rin naman, nagda-dump pa rin naman tayo. Wala tayong masyadong pinagkakaiba dyan sa S&P. So ayun na siguro update natin. Kailangan lang natin siguro mag-ingat dito sa part na to, no? Hindi ko pa sinasabing wala pa tayong guarantee na magda-dump na agad tayo or magpa-pump tayo, hindi natin sure. Pero ay lang yung concern ko, no, na dapat bullish sa rate pause, pero meron tayong hidden message sa Fed na actually mas mahirap ang buhay up until next year. Okay? At makaka-expect tayo siguro this year ng isa pang rate hike. Okay? So, etong push na to pwedeng possibly na priced in na to. Ang kakalibasan, kailangan naman ng market i-price in ang 25 basis point sa susunod na dalawang months ng November or December. Okay? So, September pa lang, meron pa tayong actually, no, parang 1 week and 1 month and 1 week, no? Kasi sa November pa yung next, no? November 2 pa. Okay? 1 month and 1 week. Nakalabas na kasi September 21 na. Okay? So, ayun lang siguro update natin. Wala tayong masyado mapag-uusapan. Sa mga naka-short dito or nakapag-long pa dito sa mga area to, masasabi ko baka pwede niya siguro i-take profit to, no? Kasi mapapansin din natin, no, medyo malaking no? Malaking weakening. Actually, punta tayo 4 hours. Meron tayong some sort of bearish divergence dito. Bearish divergence. Sa 4 hours, tignan natin sa daily. Daily, wala pa naman sa daily, no? Wala pa naman.
Pero makikita natin sa mas malaking time frame, meron tayong hidden bearish divergence. So, paulit-ulit ko sinasabi nga lang dun sa last video ko na hidden bullish. Bearish to bearish. Pagpasensya nyo na yun. Hidden bearish divergence na kinakalabasan, umaangat ang RSI natin, malakas ang pushing power ng bulls, pero hindi mapataas ang price. Ibig sabihin may nag-a-absorb ng buying pressure dito. Ibig sabihin may nagbebenta into the buys. Ibig sabihin may mga nagbebenta ditong malalakas na sellers. Labasan na mapapansin natin yung mga wicks puro dito sa area to. So last video ko pinag-uusapan natin to na may matinding resistance of some sort dito na hindi natin sure kung bakit, pero makikita natin meron tayong some sort of point of control dito na magde-decide kung bullish ba tayo or bearish ba tayo. Pag nasa ilalim, most likely bearish tayo. Pag nasa ibabaw, most likely bullish tayo. Okay? Mapapansin nyo naman, meron tayong support dito, nagbabounce tayo. Babounce. Breakout, nagbabounce. No? Ganun na. So, ano pa ba? Ito confirmed na bearish divergence natin, na hidden bearish divergence kasi nag-cross tuloy na gano'n tayo, nag-tick down na tayo sa itong oscillator natin na to, nag-tick down na tayo. So, meron na tayong confirmed na hidden bearish divergence dito, okay? So, meron pa ba tayo makikita sa weekly? Weekly, running into resistance sa 50 RSI. Kung titignan natin to sa basic lang na support resistance, meron tayong support dito of some sort. Yan. Meron tayong some sort of support dyan na breakdown natin dito with bearish divergence. Ito naman, bearish divergence na to. Hindi na hidden bearish bearish divergence to. Ibig sabihin, may potential na reversal to. Okay? Potential na reversal. Ibig sabihin, pwede tayo bumagsak dito. Lalo na ang 50 RSI parang some sort of point of control din yan. Na kapag nasa ilalim tayo ng 50, madalas bearish yun. Kapag nasa ibabaw tayo ng 50, madalas bullish yun. Okay? Dito mapapansin nyo dito, meron tayo mga bullish move nung nasa above na tayo ng 50. Ito na. Above ng 50, dito tayo, isa move at isa pang move, Ganun na rin naman dito sa mga past data. Na kapag nasa above 50 tayo, mapapansin natin Ito above 50 lahat to, puro pump yan, Puro pump yan. Simula dito sa mga parts na to, puro pump yan, So, nasaan ang bottom? Dito lang yung bottom, dito lang yung bottom. At nung nakapunta tayo ng 50 RSI, above ng 50 RSI, dire-diretso ang pump. Okay? So, ganun kalakas yung ang RSI indicator. Ganun din naman dito. Bumagsak tayo below dito. Below. So, dito tayo banda. Doon din tayo nagkaroon ng some sort of breakdown ba tayo or tutuloy ba to o hindi, meron tayong some sort of A, B, at may paparating tayo, actually baka ganito yung A, B, C of some sort, di natin sure kung paano, pero doon din tayo nag-start na mag-carve ng some sort of support bago natin i-break. Okay? Dito lang, below lang sa 50 RSI. Ibig sabihin, nasa ilalim tayo ng 50 RSI, pwede tayo maka-expect ng bearish move. Okay? Kaya meron tayong high, meron tayong lower high, pero pare-parehas na support. Okay? So, meron pa ba? Meron tayo, bullish naman sa above ng 50. Ito. Then, puro pump na to. So, kailangan lang natin mag-ingat dito sa part natin na nasa ilalim tayo ng 50 RSI. Okay? So, may chance na nagra-run into resistance pa rin tayo. Pwede pa rin tayo mag-push up pa ng onti pa kung gusto i-push up ng BTC, pero isa sa mga importanteng levels tong 27,400 na to, Kasi doon natin mapapansin ang pinakamaraming trading. Actually,
Actually, pwede ata natin gamitan ng channel to of some sort para lang makita yung midline neto. Actually, banda dito lang rin naman, no? Sa 27,700. So, basically, parang dito lang rin sa gitna ng to, no? Na kailangan natin mag-ingat. Okay? So, ayun, siguro update natin. Masyado na pala mahaba tong video na to at wala tayong trading idea kasi doon pa rin yung siguro yung volatility ng excuse me, ng FOMC meeting. Kung pagbigyan pa tayo ng na sabihin natin may kakaroon pa ng konting higher high pa, meron tayong isa pang level dito na may possibility of double top dito, double top bago tayo siguro bumagsak, or baka pwede tayo mag-breakout naman, no? Kaso kapag nag-breakout tayo dito sa point na to, pwede natin masabi highly bullish yun. Okay? So ay lang, gusto ko lang maging aware kayo dun sa potential na bullish move na. Ano ba to? Lagi ko na lang pipindot. Bullish move, na kailangan mag-breakout dito, mag-retest dito, at ang kakalabasan invalidated tong push to the downside na to. Okay? Nakalabasan na. So, ayun lang siguro update natin at ingat sa trades. GG's boys.